Iwala si dating PIDEA agent Jonathan Morales na sinisiraan lang siya ni Senator Jinggoy Estrada sa naging pagharap niya. Alam nyo, kung hindi nyo nakikilala ito, si Report. Ito si Kyle, multi-talented po yan. Mapapansin nyo sa mga rally doon sa Maisog. Siya ang drummer. Oo, hindi lang pogi, hindi lang magaling na anchor, reporter, drummer pa. Ganyan po sila. Sa mga KOJC, all around sila kailangan. Talagang talented ka. Panoorin nyo to, abangan ninyo to sa mga rally. Pagka may mga nagda-drums, isa siya doon. Sa investigasyon ng Senado sa issue ng PIDEA leaks. Yun nga niya ang tunay na pakay ng senador at hindi ang pagtalakay sa mismong issue ng pag-leak ng mga sensitibong dokumento mula sa PIDEA. Narito ang balita ni Almar Forzuelo, exclusive. Sasabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Ouch! Nako! Jinggoy. Nako, Jinggoy. With all due respect, sa pananaw ni Morales, hindi ka marunong mag-imbestiga. Actually, natanong din namin to kay Jason Se. Kailangan ka daw paalalahanan sa interview namin kasi yung klase ng pagtatanong mo ay maganda para sa korte. Pero baka po nakakalimot kayo, hindi po korte yan. In aid of legislation yan. Hindi ikaw ang magdi-decide kung masamang tao ang isang tao o guilty ang isang tao. Kailangan po makakuha kayo ng batas patungkol dyan sa investigasyon na yan. Kaya po iba ang klase ng pagtatanong sa korte at iba ang klase ng pagtatanong sa Senado. Ang ginawa ninyo ay isang pagtatanong ng isang may sinusuportahan na kliyente diyan sa korte. Halimbawa ako, may kaso, halimbawa si Morales, hinahawakan ko yung kanyang kaso at ako ang abogado niya. Normal, sa korte ipagtatanggol ko siya. Gigibain ko yung witness. Ganun po ang tanungan sa korte. Kung kliyente ko si Morales, ang tanong, Senator Jinggoy, sabi nga nila Sir Jay, pang korte yung klase ng tanungan mo. Sino ba ang kliyente mo? 'Di ba? Kasi para kang may pinagtatanggol na politiko na nag-aasta kang abogado. Hindi po ganyan ang Senate inquiry. Nag-i-inquire ka, dinidinig mo, so didinggin mo ang buong pagkabilang panig at hindi ikaw ang magdi-decide. Gagawa kayo ng batas. Pala desisyon ka, sir. Ba't ka napunta dyan sa Senado? Aral kang abogado and then punta ka sa korte, yung klase ng tanungan mo, maganda yan. Magaling yan, pang-korte. At kung meron kang pinagtatanggol kliyente, meron nga ba? Di ba? Viewers na lang ang sasagot kung may pinagtatanggol ka o wala. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Nako, yun ang nangyari. Kaya sinasabi dito, no, huwag niyong bakbakan etong kamera kasi binabakbakan ng Senado, binabakbakan sa Senator Bato. Alam nyo, I think it's about time ipagtanggol natin si Senator Bato. Ako binakbakan ko rin si Senator Bato Kaya lang, pinahihinto na siya. Bakit para magkakaroon ng third hearing? So dapat siguro, pagtanggol naman natin dito si Senator Bato. Bakit kanyo? Ayaw na nila ng third hearing. Sayang lang daw ang oras. Hindi po. Masayang ang oras at pera ng taong bayan dito sa klase ng pagtatanong ni Senator Jinggoy according to Morales. Sayang yung bayad. Bakit ayaw nyo matuloy yan? Tingnan mo itong mga kampon ni Tamba, ito na nga ata, sila ang nasa likod ng pagpapapasok nitong sa ICC kasi ang ingay-ingay nila about sa ICC. Tapos ito na naman sila, ayaw ng hearing. Ano ba ito mga kampon ni Tambag? Ito, ganito na lang ba ang gagawin? Tapos pagka-hearing tungkol sa SMNI, bida-bida sila. Ay no.
Alam mo, ang nangyayari sa atin, ang iba sa mga senador, ang iba sa mga congressman, ay nag-aabogado sa isang sinusuportahang politiko. Hindi po ganoon. Inquiry po yan. Dapat malaman nyo pagkakaiba. Yeah. Ito ang mga katagang binitawan ni former PDEA agent na si Jonathan Morales sa eksklusibong panayam ng SMNI News matapos ang ginawang pagtatanong sa kanya ni Senator Jingoy Estrada sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong nakarang araw. Sa nasabing hearing kasi, paulit-ulit na binabanggit ni Senator Estrada ang background ni Morales kaugnay sa serbisyo nito sa pambansang pulisya at sa kung papaano ito nakapasok sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Tingnan mo, iniulit-ulit niya yung background. Let me invite you to who you are. Yes, sir. Hindi po issue dito kung sino si Morales o hindi. Naku, pambihira, Senator Jinggoy. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? Hindi ko na... Simula. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service? Sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? Ay, siga si Sir Jinggoy. Oh, walang explain. Sagutin mo ko. Ba, pangkorte. When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Alam mo naman pala, nagtatanong ka ba? Hindi, ganun talaga. Nag-i-inquire. Inquiry ba ito? O panggigisa? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP roll on 1994, the same month. Na-restore. Hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Ay, iba yun, iba. Ako alam ko kung kailan ako nakulong. Natural. Iba naman yung kulong. Senator Jinggoy, iba yung dinimanda, iba yung kinasuhan, iba yung katulad mo, iba yung nakulong. Oo, maalala mo kung kailan ka nakulong. Normal, tama ka dyan. Dapat alamin mo kung kailan ka nakulong. Tama yun. Walang problema doon. Kasi ganun talaga yun. Magkaiba yun. Yung kinasuhan ka, hindi mo, posibleng hindi mo alam yung date. Bibigyan ko kayo halimbawa. May mga taong ganun. Ako hindi ako magaling sa date Yan, yung mga ex ko before, madalas nga ang pag-awayan namin yan. Hindi ko maalala ang birthday. Hindi ko maalala yung anniversary. Kaya ayoko na nung anniversary. Oo, yung anak ko nga nakakalimutan ko yung birthday. May mga ganun makakalimutin sa mga dates. Pero iba talaga yung sa'yo. Naniniwala ako sa'yo doon. Iba talaga yun. Maaalala mo yung nakulong ka. Talagang yun ang exception to the rule. Diba? Sa mga kalalakihan. Diba? Ilan sa inyo, nakaaway nyo yung inyong misis o girlfriend. Hindi kasi magaling ang lalaki dyan. Nakalimutan nila yung birthday. Nakalimutan nila yung mansary. May anniversary. Kasi magkaiba po ang pagkaka-wired ng lalaki, hindi masyado sa dates. Ang babae lahat naaalala yung mansary, anniversary. Di ba? Nauso pa nga yung mansary. Oo. Kung kailan yung unang di ba? Lahat naalala, unang away. Kasi minsan magkakaiba, may mga taong historian. Ano yung historian? Historic. Balik ng balik sa nakaraan. Di ba? Kung kailan na first nag-away, first na nagbate, first na nag-inuman, first na nagbigay ng regalo, first na holding hands, saan sila unang lahat na alala. Magkakaiba po ang tao, Senator Jinggoy. Paalala ko lang po, But definitely,
Tama naman. Siguro lahat ng tao maalala kung kailan ka nakulong. Kulong yun. Ibang usapan na yun. Ha? Hindi. Kasi lahat naman ng tao may mansari, anniversary. Pero yung kulong, hindi lahat ng tao nakukulong, ha? O kaya talagang aalalahanin mo yon, Senator Jinggoy. Okay? Yun po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi Ito, kaya nga pag magkaklase kami sila Atty. Vic, natanong ko to, saan nag-meeting kami batch? Sabi ko, kailan nga bala tayo graduate? Di ba pag-usapan, ayun, batch 91. Huwag nyo nang computein yung edad ko. Batch cool. Sa college, yung mga college batchmates ko, tinatanong ko, anong year nga bala tayo graduate ng college? Laging nakakalimutan. Ikaw naman, Jinggoy, oh. kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Your Honor, Ayon kay Morales, wala anyang nakuhang magandang impormasyon ang senador kaugnay sa tunay na issue kung bakit lumabas sa publiko ang mga dokumento ng PIDEA na kung saan nakasulat sa report ang pangalan. May punto siya dito. Ha? Ang issue nga dito sinosolve, bakit lumabas sa yung isa sa mga issues? Bakit lumabas sa PIDEA yung at yung katotohanan ng dokumento? Wala eh. Wala. Si Jinggoy, si Senator, ang inatupag si Morales. Yan ang po talagang hindi ko maunawaan at hindi ko maintindihan. Di ba? Kaya nga sana yung mga senador, intindihin nyo yung mandato ninyo para ilabas yung katotohanan ng magkabilang panig. Hindi para mag-abogado sa iisang politiko or sa iisang political party. Pakinggan parehas. Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba, mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko. Wala akong makukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabihin mong rapist yan, paano ko ma-extract ang information kung aanuhin ko yan? Yan ang sinasabi ko eh. Binanggit din ito ni Sir Jay sa amin. Di ba? Isang veteranong investigador. Gigisahin ni Senator Jinggoy. Tataob talaga si Senator Jinggoy dyan. Hindi siya marunong mag-imbestiga. May punto po. Di ba? Kaya kayo, bigyan ko kayo ng sample ha. Balik tayo sa magjowa. Kung gusto nyo imbestigahan yung asawa nyo kung ng lalaki o ng babae, huwag mong awayin. Kasi pag inaway mo yan, magbibuild na yan ng wall. Hindi na magbibigay ng yan, ng impormasyon. Huwag mo i-build muna. Anuhin mo lang, tanungin mo, kunwari palambing nang lumabas yung information. Ang ganda, tinuruan ka, Senator Jinggoy, kung paano mag-imbestiga. Palit kaya kayo. Morales, ikaw ang senador, siya na lang ang PIDEA agent. Parang mas magaling ka magpalabas ng impormasyon dyan sa Senate. Ikaw na lang makulong, Morales. Ay, hindi, joke. Hindi, pinagpalit kasi natin. Di ba nakulong nga daw? Ay, nako. Di ba? Wag niyong babanatan. Paano kayo makakakuha ng information? Tama, kahit yan drug addict, kahit yan rapist, kahit yan magnanakaw, kahit yan kahit kahit kurakot yan, imbestigahan mo. Binabakbakan mo. Wala na yan. Di na sasagot ng maayos yan. Mali talaga to si Jinggoy. Alam mo, sayang. Sayang talaga ang bayad. Sayang ang bayad. Wala akong makukuha. Diba? Ayon kay Morales, nagtungo siya sa Senado bilang resource person at hindi isang suspect sa isang krimen. Resource person ako eh. Unang-una gusto ko nga linawin. Akusado ba ako? Suspect ba ako? Diba? Nandoon ako as resource person. Tandaan natin hindi siya suspect dyan. Resource person. Sana po, at iwas-iwasan na natin lalo na yung mga congressman or mga senador na mahilig mag-grandstanding. Puro kayo pasigaw dyan, puro kayo grandstanding, respetuhin nyo naman. Kasi tatandaan nyo, hindi yan korte, resource person yan. Hindi yan, kung tutuusin nga,
si BBM pa nga ang parang lumalabas dyan na isa sa mga iniimbestigahan. Although hindi rin naman dapat siya padala sa Senado, pero bigay nyo naman yung respeto sa resource. Kaya nga, sabi ko sa inyo, wala nang gustong mag-attend yung mga hearing-hearing niya dahil sa mga siyempre napapanood mo ganyan eh. Teka muna, resource person eh, ginaganyan nyo. So yung mga susunod, wala, ayoko na, ba't pa ako atin dyan? Ayaw naman makinig ng mga senador na yan. Ayaw naman makinig ng mga congressman na yan. Kung ano lang gusto nila sa isip nila, palalabasin nila. Hindi naman sila nagtatanong talaga eh. Meron na silang gusto na bakbakan. Hindi sila nagtatanong, hindi sila nag-i-inquire. Kahit sino ayaw nang umatin pagkaganyan ng napapanood, hindi ka na atin. Pati ka muna. Ginawa nyo kung ano dito, suspect. Tungkol doon sa PDEA leaks. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Dagdag pa ng dating PDEA agent na kung balak lang anya nitong siraan ang Pangulo ng Bansa, dapat ay noon pa niya ito ginawa nung tumatakbo pa lang ito sa pagkapangulo noong taong 2022 elections. Kung ako, gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sana 2016, nagsalita na ako kung kani-kanino o doon sa mga kalaban niya. Di ba? Nung taong nandyan sa report na yan. 2022, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga impormasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Nilinaw din ni Morales. Ito ang dapat isa sa mga nakikita ko ritong kung merong mga batas na dapat tandaan po natin na ang Senate hearing is in aid of legislation. Ano yung mapipiga mo diyan sa pagdinig na yan para makagawa ka ng batas? Isa diyan sa batas na yan is paano natin makokontrol yung pagkawala ng isang mga dokumento. Bakit kanyo? Kasi nagpapalit-palit ang presidente. Okay? So, hindi natin maiwasan. Halimbawa lang ito wala tayong pinagbibintangan. Halimbawa, ang isang presidente ay halimbawa involved sa isang ganitong kalakaran. Papa-pull out ang record tapos mawawala, tapos sasabihin wala namang sa record. Yun I don't know kung paano gagawin. Pero napaka-importante nun. Halimbawa, may utang sa estate tax. Halimbawa lang po ito, wala tayong pinagbibintangan maipupull out na yon. Iba na yung record or wala ng record. Katulad nito, wala na yung document sa loob. Nawawala. Baka mamaya, hindi lang sa presidente, kahit sa mga secretary, vice president, etc. Kasi nagpapalit ang administrasyon. Dapat, magkaroon ng way para kahit i-pull out, burahin, merong hard copy o soft copy na nakatago, teka muna, may nag-pull out niyan, may nagbura niyan, may kaso ka talaga. Kasi ang nagiging problema, halimbawa, ang uupo ay malakas, may kaso, biglang burado lahat. Diba? Ako, palagay ko, yan ang dapat isa sa pag-uusapan. Isa sa, kung may mga, bukod doon sa drug test, isa yan sa maging panukalang batas na mapipiga dito sa hearing na to. Na hindi pa siya nakukulong kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paliwanag pa nito, bilang isang alagad ng batas, normal lang ang magkaroon ng kaso dahil mayroon talaga silang nasasagasaan dahil sa pagpapatupad ng batas. Wala po akong conviction. Ang totoo niyan, bilang alagad ng batas, normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso. Kundi kamatayan, kaso. Yun po yun lang po ang pagpipilian mo talaga dahil... Ayan. So wag ka matakot sa kaso, Senator Jinggoy. Ayan po yung sinasabi ni Morales. Sa mga klase ng trabaho niya, normal ang kaso. Dalawa lang ang pagpipilian, kaso o patay. Doon ka na sa kaso. Kasi yung kaso, pwede mo pagsabihin yung side mo. Huwag po natin kakalimutan na kahit sa ampung anggulo,
Ako laging ganito. Laging may two sides of the story. Sa isang grupo, dapat pakinggan nyo parehas. Sa isang politiko, pakinggan nyo parehas. Sa isang negosyo, pakinggan nyo parehas na panig. Ganoon po yun. Maging kaugalian na natin, kahit sa vloggers, pakinggan nyo parehas na panig. Lahat po pinapakinggan ninyo. Nang sa gano'n, nakikita nyo kasi syempre, lahat po yan, ang sasabihin niya para sa sarili niya, tama, tama, tama. Pag pinagtingnan mo, basa naman pala ang ugali. So kailangan pakinggan nyo yung parehas na panig. Kaya ito, sa kanya, hindi naman patay ang inabot niya, kaso buti pa ron, maririnig yung panig niya. Kaya normal yan, ha? Senator Jinggoy, may kaso ka daw, di umano. O, ikaw nga nagsabi, nakulong ka. Ibig sabihin, may kaso ka. O, normal niyang kaso, huwag kayong matakot sa kaso. Kasama yan sa pagiging siguro involved sa politics, katulad ni hindi man siya involved, kaya lang yung nasa report niya ay mayor, dating mayor na ngayon ay presidente na. O, huwag kayong matakot sa kaso, ha? Senator Jinggoy, yung pagkakulong mo, okay lang yan. Magpapatupad ka ng batas at sa pagpapatupad mo ng batas, talagang normal lang, may magagalit talaga sa iyo. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Jinggoy na hindi siya mapagkakatiwalaan, ay ito ang naging sabi naman dito, Coach, normal lang din sa senador ang convicted dahil sa pandarambong. Ayun na mahirap. Pandarambong kasi ang issue. sagot ng dating PIDEA agent. Dapat pagka ikaw ay isang isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis. Yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang isang katulad ko ay walang karapatan, 'di ba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na 'to. Sari-sari ang kaso, ano-anong kaso ni Morales, ha? Kasi may nabanggit sa akin, parang 2 lang ata. Hindi ko sure yung exact number po. Pero sabi ni Sir Jay, parang ganon. Yung isa nga, homeowners na kaso pa. So ibig sabihin mababaw, di ko alam, baka mamaya nagtalo lang sa parking, etc. Di ba? Anong kaso mo, Morales? Sari ang naging kaso na hindi naman niya sinasabi. Tanda mo yung kaso ni hindi ito nang urakot, ha? Kasi mabigat ang kasong kurakot. Ito hindi. Pakinggan, anong kaso mo, Morales? Sabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yon, kayo na sumagot niyan, ha? Yung kaso ni Morales ay normal lang sa nagtatanggol sa isang batas. Normal ang kaso o patay. Pero yung kaso ni Morales, siya ay na-acquit. Ang tanong ni Morales, kayo na sumagot. Dito sa mga nanonood ngayon, pakisagot. Sino ba daw sa kanilang dalawa ang dapat pagkatiwalaan? Ayoko maghusga. Kayo na maghusga, ilagay nyo dyan kung sino sa dalawa ang dapat pagkatiwalaan. Sa manunood ng replay, pakilagay nyo na lang din. Kay Morales at Jinggoy, sino ang dapat pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? Yung may mga kaso at nakumbik ng hukuman, nakulong or yung iba pa nga daw na-dismiss na itong kay Morales. Bumuelta din si Morales patungkol sa sinabi ni Senator Jinggoy na pawang hearsay lang ang mga dinala nitong issue sa Senado. Ayon kay Morales, magkaiba ang utos sa hearsay lang. Anya, kaya hindi natuloy ang operasyon sa paghuli kay Bongbong Marcos noon, yun ay dahil sinunod niya lang ang utos ng nakakataas sa kanya at yun ay instruction at hindi hearsay. Ako, nung kausap ko yung aking opisyal at yun ang sinabi, sabi nga niya, naniwala ka naman. Sino ang gusto niyang paniwalaan ko? Yung janitor. Ang kausap ko, number 3 man ng PIDEA. Assistant Secretary, Deputy Director General for Operation. Hindi ko pa naniniwalaan. So hindi yung hearsay? Hindi po hearsay. Totoo po yung kausap ko po mismo, yung aking Hearsay siya mismo May personal knowledge siya. Inutusan siyang huwag ituloy. Iyan po, isa pa sa dapat maging panukalang batas sa tingin ko, Senator Bato. Ang problema, pag meron kayong lead, naka-report na, may dokumento na, dapat yan, go na yan. Hindi ko alam, pwede ka palang pahintuin ng third
in position sa PIDEA. Kaya hindi ito natuloy. Ulitin na, hindi natin hinuhusgahan si Marcos kung siya ay gumagamit or hindi. Kaya lang, dapat matuloy yung raid. Kasi ba't mo aawatin? Ibig sabihin, may problema. Kasi kung walang problema, hindi dapat aawatin. Diba? So, marami nagsasabi si Morales ang dapat pagkatiwalaan. Ayan. Eh, ano nyo lang. Pati kayo sa manunood sa replay. Diba? Hindi naman yan kwento-kwento lang. Oy, naikwento sa akin ni ganito, kinwento ko sa inyo. Hindi. Siya mismo. Sabi nga ni Chis Escudero, dapat personal knowledge. Yes, that is personal knowledge. Meron akong ganawang dokumento, tapos re-ready na namin, pinahinto mo. O di na, hindi natuloy. Tapos pinatawag na siya sa Malacanang. Yan po ang side ni Morales. Dapat, diniin nyo rin yung PIDEA. Pinagtanong nyo, totoo ba yan? Ginawa ba yan? Pinahinto ba siya talaga? Ibig sabihin, kung paano nyo ginisa si Morales, ginisa nyo rin yung PIDEA. Deputy Director General for Operation. At yung sinasabi na yun ay sinusunod namin. Kasi pinagkatiwalaan po ng presidente yan eh. Inappoint ang presidente. Sabi pa ni Morales, ang dapat anyang ginawa ni Senator Jinggoy ay ipalabas kung gaano kalihitimo ang dokumento, kung tunay ba ito o hindi. Dahil ang naturang dokumento anya ay pilit na itinatanggi ng mismong PIDEA dahil ang kasalukuyang namumuno sa nasabing ahensya ay itinalaga mismo ng Pangulo na siya ring subject sa investigasyon. Ang ebidensya dapat lang i-authenticate nung kung sino yung sumulat o yung pumirma. Yung pong inaano dito is yung mga authority to operate at saka yung pre-ops. Ang mag-authenticate yan, ako. Kasi ako yung gumawa eh. Sinasabi ko nga ako yung nag-imbestiga, ako yung ano. Dinideny lamang nila. Bakit? Kasi nga, ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon. Yun po yun. Dahil sa mga nangyari at estilo ng pagtatanong sa kanya sa Senado, dapat nag-focus sila kung yung document totoo o hindi. Kasi dininay ng PIDEA, naniwala na sila agad. Tatandaan nyo, two sides of the story parati. Sa PIDEA, hindi totoo. Kay Morales, totoo yung document kasi siya gumawa. Sabi ng PIDEA, wala daw yung dokumento sa kanila. Kaya nga nawala dahil pinunot na at nakarating sa iba. Ang issue ito. Noong sinabi ni Morales na totoo yung dokumento, ginisan nyo. At nung sinabi ng PIDEA na ito ay hindi totoo, Senator Jinggoy, pinaniwalaan nyo agad. Kinonsider nyo to as like biblical truth. Asan ang patas na pagdinig doon? Parehas naman silang magkaiba ang sinabi. Ang issue dito, totoo ba yung document? Hindi issue dito si Morales. Ulitin ko ha, dapat naging patas lang. Yung isa tinanggi, yung isa pinatotohanan. Bakit tinanggap nyo agad yung isang salita ng PIDEA at hindi nyo matanggap yung sinabi ni Morales? Diyan po nagagalit ang taong bayan. Wala akong personal na ano dito kay Senator Jinggoy. Gaya nga, ulitin ko, nang sabi ni Sir Jay, okay naman daw ito si Senator Jinggoy. Kaya lang, dapat paalalahanan yung klase ng pag-iimbestiga niya that time sa Senate hearing, hindi maganda. Kaya nga dapat pinapaalalahanan natin. And after Morales, nung si Maricel na ang tatanungin, umalis na siya. Lumalabas tuloy. Ang purpose niya lang, hindi maiwasan ni Morales. Ang purpose lang niya ron ay talagang gisahin si Morales. Hindi nga niya ata natanong yung PIDEA eh. Wala akong naalala. Pasensya na po kung mali. Pero kung hindi ko naalala, it means hindi niya natanong or kung natanong man niya, talagang isa lang siguro, dalawa. Baka ganun lang.
paano natin masisisi ang taong bayan na sabihin hindi ka patas? Ikaw ang gumawa nun eh. Tapos magagalit ka sa mga tumitira sa'yo. Ginawa mo yun sa sarili mo eh. Morales na matakot. Kanyang opinion po yun, siguro talagang ganun po yung abot ng kanyang ng kanyang pag-unawa bilang isang bilang isang politiko, sinasabing halal ng bayan. Pagka ganun po yung abot ng ng kaisipan ng isang halal ng bayan, nakakatakot. Sa kabuuan ng hearing, sinabi ni Morales na paninira lang sa kanya ang tunay na pakay ni Senator Jinggoy Estrada. Una, talagang napansin ko talaga character assassination na yung ginawa. Yun ang nakakatakot dyan. Sa mga isipin nyo PIDEA, agent po ito si Morales. Dating agent po. Ilagay nyo yung sarili ninyo sa aming mga ordinaryong Pilipino. Pag nalagay sa Senate hearing, sino pang pupunta dyan? Sinong gugustuhin mapunta dyan sa Senate hearing kung gagawa ng character assassination? Na hindi ka naman involved, hindi naman ikaw ang issue. May magagawa ba kayong batas patungkol pag binanatan at siniraan si Morales? May punto sa sinabi ni Morales ni Agent Morales. Sabi niya, nakakatakot kung ganitong klase ang mga ihahalal natin. Muli po nagpapaalala tayo, ingat po tayo sa mga ihahalal nating senador. Especially sa Senado ngayon. Tandaan po natin kailangan natin ng numero. So sa akin, kailangan siguro unawain na rin natin si Senator Bato. Kasi binabakbakan si Senator Bato ng kalaban ngayon ng pula. Ang Kamara, wala na tayong magagawa dyan. Hawak na nila yan. Sa 2025 election, dapat magkaisa na tayo na magkailangan natin ng numero dyan. Diyan ay mga kaalyado ni Duterte. Kasi kung ang mapapaupo pa dyan ay mga kampon din ni Tambaluslos, naku, yari tayo. Senate at Kamara, ganyan na. Naku, dali tayo. Kaya paalala lang sa susunod na eleksyon, siguro total binouch naman ni Tatay Digong si Bato. And since kailangan natin ng numero, unawain lang natin at saka yung mga kaalyado ng Duterte. Para lang bumalanse. Kasi pag nahawakan pa yan, sabi nga ni Tatay Digong, ang demokrasya maingay. Anong nangyari sa mainstream media? Hindi na nag-iingay, di ba? Bakit? Tulong-tulong na sila lahat Magkakakampi na yon. Yung ingay nila dati noong panahon ni Tatay Digong, siyang tahimik nila ngayong panahon ni Marcos. SMNI na lang ang maingay. Kung hahayaan pa natin na magkakampi ang Kamara at Senado at may sinusuportahang politiko, patay tayo dyan. Patay tayo. Patay tayo sa ganyang kalakaran. Huwag po tayo aalis doon sa konsepto natin na kailangan natin ng numero. And hopefully, kahit papaano, makapag-inject tayo ng mga congressman, ng mga kaalyado at katiwala ni Tatay Digong. Tandaan nyo rin marami, mapa-vloggers, mapa-broadcaster, mga politiko, mga partido, dati nasa side ni Tatay Digong. Ngayon, iniwan sila. So ingat tayo doon sa mga may history ng traidor. Kasi baka mamaya akala natin, iboboto natin dahil maka-Duterte, yung pala ginagamit lang ang Duterte, pagkaupo, wala din. Sayang. Tatahimik lang pala, kukuha lang ng proyekto, bye-bye. Masaya na sila. Tama, Lloyda Gutierrez. Yes, lahat ng sabihin ni Tatay Digong sa 2025, ganoon. Tama. Tuloy tayo. Niya, At wala siyang talagang inatupag
kundi talagang durugin yung pagkatao ko. Sana sa third hearing wala na ito. Kasi kung pupunta pa sa third hearing to si Jinggoy, okay na, nakapogi points ka na. Alagaan na siguro yung kaso mo. Kasi kung pupunta pa ito, well, karapatan niya yun, hindi natin masisisi, no? Pero hindi naman niya tatanungin ng PIDEA eh. Gaya ng pagtatanong niya kay Morales, sayang ang oras. Para sa Diyos at sa